Unti-unti na raw binabawasan ang sinusuplay na tubig sa mga kabahayan mula sa Angat Dam. Paghahanda yan hindi lang sa tag-init kundi sa inaasang El Nino sa uling bahagi ng taon. At kung magpapatuloy raw ang mainit na panahon, hindi malayong magrasyon na lang ng tubig o kaya ay magpatupad ng scheduled distribution. Saksi si Julius Segovia. Nagunahan pa sa pila sa rasyon ng tubig ang maraming taga Metro Manila na para bang uhaw na uhaw. Kahit kasi July 2010 noon at tapos na dapat ang tag-init, kulang ang ulan at naiga ang mga dam kabilang ang Angat na nagsusupply ng tubig sa Kamaynilaan at ilang kalapit probinsya. Kaya naman ngayong taon, hindi na hinintay ng mga otoridad ang tag-init at maging ang inaasahang El Nino sa mga huling buwan ng taon. Enero pa lang, dahan-dahan ang binawasan ng National Water Resources Board o NWRB ang alokasyon ng tubig na sinusupply mula sa Angat Dam na patuloy na ibinababa hanggang ngayong Abril. Ang consumer na si Daisy, hindi na alam ang gagawin para makatipid sa konsumo ng tubig. Pwede ka magtipid sa kuryente, ang tubig, hindi. Eh kasi babaho ka. hindi ka pwedeng hindi maligo, magluto, inom. Pinawi naman ng National Water Resources Board ang pangamba ng publiko na maulit ang nangyaring kakulangan sa supply ng tubig noong 2010 kung kailan mahabang oras nating naranasan ng mga water interruption. Kaya napilitan ng magrasyon ng tubig ang dalawang water companies noon. Yung pagkakaroon ng water shortage this summer, wala talaga. Palagay ko wala. Kaunting bawas lang. Pero iba ang tingin ng pamunuan ng Lamesa Dam. Kung magtutuloy-tuloy raw kasi ang mainit na panahon at maapektuhan ang level ng tubig ng dam. Pwedeng magkaroon ng rationing ng tubig or scheduling ng distribution. Galing ang tubig ng Lamesa Dam sa Angat Dam na normal pa naman ang level ng tubig at malayo sa critical level. Ganito rin daw sa iba pang dam sa Luzon. Maliban sa Kaliraya na ang water level ay pumantay na sa critical level kanina. Pero kapansin-pansin daw na bumaba na ang level ng tubig ng Angat kumpara nitong Disyembre. Kailangan pa rin paghandaan natin. Magtulong-tulong tayo sa pagtitipid sa tubig. Mahalagang paalala dahil ang bugso ng tubig ng mga dam ang nagpapatakbo sa mga hydroelectric power plant tulad ng nasa Angat para makalikha ng kuryente. Pag mahina ang tubig, apektado ang power supply na ngayon pa lang bumaba na raw. At hindi lang yan sa Angat nangyayari, kundi maging ang mga hydroelectric power plants sa Mindanao. Kapag summer kasi talaga naapektuhan talaga yung water elevation, so naapektuhan talaga yung generation of electricity. Ako si Julius Segovia, ang inyong saksi.